So, eto mga kaloys, simulan na natin dito. Okay? Ito po ang nangyari ngayon sa case. Pumunta po yung parents ni Rene at yun na nga, nakipagpulong sa CIDG. Take note mga kaloys, ako po ay nalungkot. Kasi parang lutong Macau na eh. Di ba? Sinabi ng CIDG head na ano daw, parang ang 18 na players na witness, okay, na dapat sila yung dapat pigain kasi sila yung huling nakakita kay Rene na buhay. 'Di ba? Ganun naman dapat mga kaloys. At para ma-explain talaga sa parents na ito po yung nangyari, 18 po sila, dito 'di ba? Dito naka-position yung mga players, tapos ganito, pero yun na nga. Gustong tanggalin, okay? Sa persons of interest itong mga players na supposedly sila talaga ang pipigain. Pero yun na nga, ang gusto nila ay itong si Coach Tab. So ito na nga ngayon, 'di ba? Nakakaawa mga kaloys. Sa sa pananalita ni John Vic ay nakakahalata na dahil ba sa 50 million? 'Di ba? Eto mga kaloys, okay. I-recommenda na ifa-file, okay? Pa-file na itong si Coach Tab at yung mga listahan, 'di ba? Imagine sablay na nga si John Vic Remulla doon sa una, 'di ba? 11. Tapos kasama yung utility person, yung taga-buhat lang. Hindi nga nagme-make sense eh, 'di ba? Ang dami ng palpak nitong si John Vic Remulla sa Cabral pa lang na case. Balikan niyo yung analysis natin sa Cabral mga kaloys. Ang dami niyang palpak. Eto na naman, palpak na naman, ginagawang bobo ang taong bayan. Okay? Kaya nga sana, okay, dapat ipagdasal diyan si BBM na ligwakin na itong si John Vic Remulla kasi hindi talaga siya magbibigay ng hustisya. Bakit? Dahil dun sa papashare ko sa inyo mga kaloys, yung 50 million. Lagpas pa 50 million para sa katahimikan lang. So, etong mga kaloys ang 'di ba, ang gusto nila idiin. Bakit mga kaloys? Kasi kung damage control mga kaloys, pag sablay itong mga players at gumawa talaga sila ng hindi maganda kay Rene, of course masisira talaga yung school. Matindi ang damage. Okay? Hindi lang ang school, pati si John Vic. Bakit si John Vic kasama masisira mga kaloys? I-explain ko sa inyo para mag-make sense. Bakit ganun ang action ni John Vic? Okay? So, dito mga kaloys, nag-explain na si Coach Tab bakit ang tagal niyang magsalita. Okay? Eto po mga kaloys, balikan natin yung sinabi ni Coach Tab kasi nakakaawa talaga siya mga kaloys. Yan no? 'Di ba? Sabi niya ito, the university o yung Ateneo, 'di ba, na parang pinapatahimik sila at saka na sila mag-handle. So ibig sabihin nun, totoo nga na yung school ay talagang ina-assess nila yung damage control nga, 'di ba? Kung itong mga estudyante ay malalaman na may ginawa silang ito ang damage. Matindi talaga ang damage. Ibig sabihin yun, hindi kayang i-control ng Ateneo de Manila yung mga pasaway, 'di ba? Na mga estudyante kaya ganun, may nagurgur. Yun na nga, kung madiin itong si Coach Tab, parang yun yung less na less na damage, kumbaga. Hindi na sa makaiwas dito, pero kailangan talaga nila may ituturo para less ang damage. At ito yung mga coaches. Nag-gets yung mga kaloys. And nakikita nyo mga kaloys, ang action din ng pagtira kay Coach Tab ay yung work permit niya. Which is ang layo, di ba? Doon muna tayo sa kung ano ang ginawa talaga niya. Di ba? Tapos hugas kamay na yung mga departamento sa Ateneo na hindi namin alam yan. Hindi kami nagpahintulot kay Coach Tab. Right? Doon pa lang nasa-sense natin na parang hindi talaga mabibigyan ng hustisya ang pamilya ni Rene. Nakakaawa talaga mga kaloys. Right? So, eto mga kaloys, bakit nasabi ni John Vic na itong players ay parang wala na absuelto na? Ano yung effect? Okay? Ano ba yung ni John Vic? Maapektuhan ba siya? Okay, ito mga kaloys. So, tinanong ko mga kaloys, magkano yung kita ng UAAP? Okay? Kasi 'di ba sabi ni Benji Paras na usually mas malaki pa ang kita ng player sa UAAP kaysa PBA. Around 6 million daw per player. Right? Kaya nanghihinayang siya kay Rene Butterbonia. So sabi ko, alaka pala ng magkano ba ang generate
ng UAAP. Okay. At ito ang tanong ko talaga mga kaloys, if ever man matanggal ang Ateneo sa ngayong darating na season sa UAAP, magkano po yung mawala sa UAAP na kita? Okay. So dito mga kaloys, ang estimate po nila kung isuspend ang Ateneo is around 30 million to 75 million. Estimate pa lang yan. At dito mga kaloys, nalaman natin na number 1 pala na parang malaking influence ang Ateneo sa mga sponsors, sa mga tickets, kasi di ba mayaman, so makaka-afford talaga bumili ng ticket. Di ba? So, number 1 sila, number 2 ang Lasal. Okay? Ayan mga kaloys. Spenders, Ateneo. So, kung matanggal yan mga kaloys, bababa talaga ang So, maapektuhan din ang Lasal at saka UP. Okay, focus tayo sa UP mga kaloys. Di ba? Siyempre, kung walang Ateneo, mawalan nga ng kita din ng UP. Kahit magkalaban sila, may bibili ng ticket, di ba? Meron magpo-sponsor sa kanila. Right? It's all about money. Di ba? Wala silang pakialam sa pobreng Rene Batermuño kung mabigyan sila ng ng hustisya kasi pobre yan eh. Di ba? Kalimutan na yan. Parang ganun ang dating eh. Ganun ang mga mindset ng mga kaloys, itong mga corrupt. Okay? Walang pakialam. So, yun ang mga kaloys, kung mawala ang Ateneo, malamang maapektuhan din ang kita ng UP. Okay? Or yung UAAP sa Kubuan. Okay. Eto mga kaloys. Kaya ganyan yung natin mga kaloys. Kasi nga, may role itong si John Vic. Okay? Sa UP. So ano ba yung role ni John Vic sa UP? Kaya naging bias siya sa kaso ni Rene. Kailangan niyang i-save ang UAAP. Okay? At ang kita ng UP. Okay? Ito yan mga kaloys. So si John Vic daw hindi kasama sa official na ng UAAP. Pero sa UP, okay, ay siya po ang team manager. Okay? Nagets niyo mga kaloys? Kaya hindi mo masisisi si John Vic kung bakit yung players ng Ateneo ay talagang gusto niyang, di ba, ilayo sa kaso. Supposedly, yung huling nakita ni nakakita kay Rene na buhay, dapat doon pipigain. Kung hindi nagme-make sense yung yung salaysay ng tatlo, okay? Ibig sabihin nun, merong obstruction of justice, pwedeng kasuhan. Right? Pero yun na nga, isi-save yung Ateneo para tuloy-tuloy ang UAAP, kalimutan ang nangyari, di ba? Yun ang gusto nila para lang sa pera. Okay? Nag-gets yung point ko mga kaloys. Dapat mag-inhibit or mag-resign na lang itong si John Vic Remulla kasi wala eh. Kung kayo ay nagmamahal, okay, dito or napamahal dito kay Rene at naawa dito sa ina, di ba? Huwag niyong iboto yan si John Vic. Huwag niyong suportahan yung politiko na talagang, di ba, ayaw tanggalin itong si John Vic. Para sa akin mga kaloys, kahit bagong lipunan mga kaloys, di ba, hindi ginagawa ni John Vic Remulla ang kanyang trabaho eh. So dito pa lang mga kaloys, in-appoint ni BBM itong si John Vic. That's already a form of corruption kasi in-appoint niya yung incompetent eh. Sino nagbabayad sa kanya? Di ba, taong bayan? Taxpayers? Tapos i-appoint ni BBM isang incompetent? Mind you mga kaloys, baka magsisisi si BBM. Okay? Kung manatili itong si John Vic tapos ito pala mag-traitor sa kanya, then bahala na siya. Di ba?